Tinupok ng sunog na umabot sa ikatlong alarma ang mga bahay sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila. Itinuturo ng ilang residente ang isang lalaki na bago ang sunog ay nahuli umanong iligal na nagkakabit ng kuryente. Nakatutok si Jonathan Andan. Tinupok ng sobrang laking apoy ang mga bahay na gawa sa light materials sa Barangay 581 Sampaloc, Manila kaninang umaga. Nasa tabi lang ito ng highway at mabilis na respondihan ng mga bumbero. Umabot ng ikatlong alarma at mahigit isang oras bago naapula ang apoy. Pwede magtanong, ano na iligtas nyo? Ito lang po, wala na. Wala kaming damit. Mayor, tulong naman. Ang dami namin nasunugan dito. Awa mo na, Mayor. Iniimbestigahan pa po ngayon ang cause ng sunog. Meron pong mga kababayan natin na nagsasabi may nakita silang nag-jumper. Pero yun po ay kailangan verify natin. Ang sinasabing nagja-jumper o illegal na nagkakabit ng kuryente na videohan ng kapitan ng barangay kalahating oras bago ang sunog. Kasi sinita ko, daw hininto naman niya. Opo, napagbibintangan na. Sa kanya po yung dahilan kung ba't nagkasunog po. Dinala sa barangay ang lalaki. Aminado siyang magja-jumper sana pero hindi naman daw niya naikabit ang kable kaya naniniwala siya hindi siya ang dahilan ng sunog. Hindi kayo yung dahilan ng sunog? Hindi, malayo po yun. Malayo pa. May nag-spark ba na nagkabit ka? Hindi po nakabit. Ay, hindi mo nakabit? Hindi po. Saan mo sana kinakabit? Sa street light. Pinakiusapan lang daw siyang mag-jumper ng isang kapitbahay dahil nahihirapan daw sa init sa bahay. Matagal na po ba kayo nagja-jumper? Minsan lang po pagka nakikiusap. Pag may nakiusap, magkano binabayad sa inyo kapag gano'n? Minsan wala. Sa pagkain lang. Ay napakadelikado po yan kasi hindi po yan gumadaan sa ating mga circuit breaker. Mga wires na kanilang ginagamit ay hindi standard. Minsan malaki ang konsumo, maliit yung kable, kaya umiinit, yun. Sabi ni Kapitana, aabot sa 100 pamilya ang apektado ng sunog na mananatili muna sa covered court ng barangay. Dumating agad kanina ang mga kinatawan ng Manila Social Welfare Office. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Panibagong insidente ng pangakagat sa loob ng bus. Sugatan po ang isang konduktor ng EDSA Bus Carousel nang ilang beses daw siyang kagatin ng pasahero. Nakatutok si Jomar Apresto, exclusive. Kuha yan sa loob ng isang bus ng EDSA Bus Carousel sa Guadalupe, Makati City, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ang konduktor ng bus pinagkakagat daw ng isa sa kanilang mga pasahero na hinihinalang may mental disorder. Iniinda pa ng biktimang si Ricky de Guzman ang kirot ng sugat na tinamo mula sa pasahero. Kwento niya, galing ng Quezon City ang pasahero. Pagdating sa Guadalupe, napansin daw niya na inaambahan nitong kagati ng isang batang pasahero. Nang pumagitna siya, kinagat daw siya ng lalaki sa braso at likod. Inambahan niya na nasa gitna ako, kaya ginanong ko na iniskrinan ko doon sa kinagat niya ako dito. Hindi ko naman yung isang pasahero namin, gusto niya gagayan, sinipa niya yata, siya nakasipa. Bago pa sumakay, namukhaan na raw niya ang pasahero matapos mag-trending noong Hunyo. Nangagat din noon ang lalaki sa loob ng bus ng EDSA Carousel kaya nagulpi ng ilang pasahero. Agad namang ipinaalam ni de Guzman sa mga tauhan ng Coast Guard ang insidente. Ayan na lang daw na lang ng sa DC nila na doon nakasakay sa Metroline na bus namin. Yun ang dapat yun. Kinuha nila. Pagsapit sa bus stop, rumesponde ang ilang tauhan ng SAIC at PCG kaya huminto sa pagkagat ang lalaki. Agad siyang tumakbo palabas ng bus. Nagtungo naman sa ospital si de Guzman para magpaturok ng anti-rabies. Hindi na raw siya magsasampa ng reklamo pero nagtungo siya sa barangay para magpa-blatter. Ang gusto ko lang sana, bantayan nila yung tao ng ganyan para hindi na manakit sa kapwa tao. Sabi ng pamunuan ng Baclaran Metrolink, makikipag-ugnayan sila sa DOTR para makagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang ganitong klase ng insidente. We are going to talk with DOTR and SAIC and find a way para ma-prevent pa yung mga ganitong unruly passengers na makasakay at mabigyan din ng additional training program ang lahat na involved sa EDSA busway. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras.
Kinumpirma ng pamilya ng PWD na nahuli na nangagat ng konduktor sa Makati City na siya rin ang unang nag-viral na lalaki dahil sa pangangagat sa loob ng isang bus. Sa ngayon ay hindi raw nila alam kung saan siya nagpunta. Bukod dyan, wala nang ibang detalye na ibinigay ang kanyang pamilya. Halos buong araw pong maulan sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa habagat at trough o extension ng Bagyong Bising na ngayon nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung muling papasok sa PAR ang bagyo at ang magiging panahon sa mga susunod na araw, ihahatid sa atin ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, kahit wala na po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising na may international name na Danas, magiging maulap at maulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Lumakas at isa na nga po yung tropical storm at huli po yung namataan, 445 kilometers kanluran po ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso naman 105 kilometers per hour. Posible pa po yung lumakas sa mga susunod na oras. Ayon po sa Pag-asa, pa-north-northeast na po ang kilos ito sa ngayon at kung sakali man na matuloy pa yung pagbabalik at pagpasok po ulit nito dito sa Philippine Area of Responsibility, maaari pong sandali lang yan at maaaring dito lang din po sa may gilid na bahagi ng Taiwan. Sunod naman po nito ang tutumbukin itong bahagi ng China. Posible pang magkaroon ng mga pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Habang mabagal na kumikilos ang bagyo, makakaapekto pa rin po yung trough o yung pong extension niyan, lalong-lalo na sa may extreme northern Luzon, pati na rin po yung hanging habagat o yung southwest monsoon, dito naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas, dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon. Yung mga malalakas sa buhos ng ulan, mas ramdam pa rin dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin po dito sa may western section ng Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin ang ilang lugar dito sa Bicol Region. Sa Visayas naman, posible rin po ang mga pag-ulan bukas at nakikita po natin kalat-kalat po at meron pa rin mga malalakas na pag-ulan kaya doble ingat pa rin sa mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Malaking bahagi rin po ng Mindanao ang uulanin. Meron po tayo nakikita na heavy to intense rains dahil po yan sa thunderstorms gaya po ng posibleng maranasan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, posibleng makulimlim pa rin po ang panahon at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan bago po yan magtanghali bukas. Pwedeng maulit po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya magdala pa rin po ng payong kung meron po kayong lakad. Sa atin namang extended forecast para po sa mga susunod na araw, maulan pa rin po sa halos buong Luzon. Inaasahan po natin yan sa Lunes kasama sa makakaranas niyan itong bahagi po ng Metro Manila at meron pa rin pong mga malalakas sa ibang bahagi ng ating bansa. Posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan dyan po sa Visayas at ganun din sa Mindanao. Halos ganito yun po ang inaasahan natin pagsapit po ng Martes. Kaya naku mga kapuso, maging handa pa rin at mag-monitor ng rainfall advisories. Yan po muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon.